mga apat na magkaibigan ng sabong ay puno ng inggitan ang bawat isa. Ito ang kwento ni Mang Berto. Sa baryong tinatawag nilang Bongiro, kung saan ang araw ay sumisikat ng mabagal dahil sa maitim na usok ng mga pugad at ang amoy ng tuyong damo, ay halo sa bango ng bagong lutong kape. Nabubuhay ang sabongero hindi lang bilang libangan, kundi bilang paraan ng pagkakakitaan, pagkakaibigan, at minsan, pagkawasak. Dito nagsimula ang kwento ni Nalando, Tisoy, Maru, at Berto. Apat na magkakaibigang sabongero na magkasama mula pagkabata, magkakalaro sa ilalim ng parehong araw, nagbabahagi ng sigla at sakit, subalit may lihim na dahan-dahang umuusbong sa pagitan nila isang maliit na punla ng inggit na unti-unting nagiging punong tutubo. Si Lando ang tahimik na pinuno ng grupo. Matangkad, may malalim na tinig at mata na parang sinusukat ang mga bagay bago magsalita. Mahusay siya sa pagpili ng mga sisiw at tinuruang magpatibay ang mga tandang niya sa disiplina. Hindi siya magarbo, pero kung magsalita tungkol sa barilan, lahat ay nakikinig. Ipinagmamalaki niya ang kanyang tandang na may pangalan na Alon, mabilis at mahinahon sa laban. Tila umaayon sa bawat galaw ng may-ari. Si Tisoy naman ang magaling magaliw. Mabait, lagi handang tumulong. Saka siya ang may pinakamadaming kaibigan sa palengke. Ang tandang niya, Sugat, ay kilala sa tapang hindi mabilis, ngunit hindi sumusuko agad. Madalas silang tawagin sa mga lumang sabungan at siyang dahilan kung bakit maraming taong lumalapit sa grupo. Si Tisoy ang nagbibigay ng kwento at chismis na nagpapainit sa umaga. Si Maru ay may pagkamatalino sa estratehiya. Walang sabongero ang hindi humahanga sa kanyang plano sa pagpapakain, pagpapalakas at pag-aalaga. May maliit siyang tala-arawan ng mga lahi, tala ng timbang ng mga tandang at mga talaan ng pagkapanalo. Ang tandang niya, Bagwis, ay isang talento sa pagsugod, mahilig sa hulihan at mabilis mag-ikot. Si Maru ang madalas nag-aayos ng pusta, tumutulong sa pagpipinta ng mga balahibo at nagsusukat ng mga talo at panalo bilang matematika. At si Berto ang pinakamanindigan sa kanila. Maikli, mabilis makahagis ng biro, at may reputasyon sa pagiging hindi sumusuko sa sagupaan. May tandang siyang tinatawag na digma, malakas at agresibo. Sa una, si Berto ang gumigiba ng kompetisyon dahil sa lakas, pero may lihim siyang dinadala, ang takot na mawala sa sinumang tao na minsang bumuhay sa kanya sa hirap. Sila ang apat magkakaibigan, magkakalahok sa parehong mga bakbakan, magkakasama sa pagpili ng kanilang mga tandang at sa pagtitipon sa ilalim ng malaking puno ng tuba tuwing Miyerkules, ngunit hindi palaging sabay ang kanilang landas. Ang simula ng pagbabago ay napakaliit. Isang maliit na bulong-bulungan sa palengke tungkol sa isang bagong sabungan sa bayan malapit sa ilog. Ang bagong sabungan ay may may-ari na kilalang mapagbigay sa premyo. Ang balita ay parang kumalat na luntian at agad umakit ng pansin. Kung dati, magkakasundo sila na magpalit-palit ng impormasyon at tumulong kapag may kailangan magpaparami ng itlog, maghuhugas ng lungga, magpapalit ng pagkain, ngayon pinag-uusapan ang posibilidad ng malaking pusta at malaking panalo. Sa unang Miyerkules, pagkatapos ng balita, nagtipon ang apat sa karaniwang lugar. Ang bangkito kung saan sila palaging nag-uusap ay may bati ng mga gasgas at mansanas ng pintura. Nagdadala si Tisoy ng 2 tasa ng kape. Si Maru may daladalang talaan at tinidor para sa kanyang pandesal. Si Lando tahimik, hawak ang bulaklak na sinukat na parang pag-iisip. Si Berto ay nagngingiti, ngunit ang ngiting iyon ay may bahagyang pag-igting sa mukha. Balita, may bagong sabungan sa ilog, bungad ni Tisoy habang hinihigop ang kape. Malaki premyo nila, puro matatabang panes. Mapipilahan yata, ani Maru,
sinisilip ang kanyang talaan. Kung pupunta tayo, kailangan planado. Hindi basta-basta ipadadala si Alon. Kailangan ng pagsasanay. Tumango si Lando, ngunit hindi siya nagsalita agad. Ang mga mata niya ay nakatingin sa kalsada, sa direksyong dumadaan ang mga tricycle. Pakiramdam niya ay may kakaibang pagsisikip sa dibdib. Hindi niya mawari kung ang dahilan ay dahil sa pagnanais na manalo o dahil sa isang mas malalim na dahilan. Ang pagtataboy ng ideya na ang isa sa kanilang apat ay maaaring mas mauuna kaysa sa iba. Ako pupunta. Maliksi naman si Berto. Ipakita natin kay Digma kung sino ang tunay na hari. Ngumiti si Tisoy at inabot ang tasa kay Berto. Sige, pero wag puro lakas. Kailangan ng utak. Tisoy ang magpapasaya sa atin pag nanalo. Nagkaroon ng malambing na tawa, ngunit sa likod ng mga tawa ay may maliit na kislap ng kompetisyon. Hindi niya iyon halata agad, ngunit unti-unti, maliit na kilos lang na parang sinusukat ang katangian ng kanilang magkakaibigan. Ang pagtingin ni Maru kay Lando ng bahagya. Ang pagdalaw ng tingin ni Berto sa talaan ni Maru. Ang pagtaas ng kilay ni Tisoy nang magkwento si Maru tungkol sa bagong pagkain na ginagamit sa ilog sa bungan. Ang unang totoong patikim ng inggit ay naganap sa maliit na paliga sa bakuran ni Lando, 2 linggo bago ang malaking sabungan. May nagpasa ng pahayag na magkakaroon ng maliit na premyo para sa best in class. Isang kahon ng bakal na puno ng mga kagamitan at ilang daang piso. Dinala ng 4 ang kanilang mga tandang. Naglatag sila ng mga lambat, nagayos ng mga lungga, at inihain ng mga pagkain. Si Lando at si Maru ay nag-usap tungkol sa taktikang gagamitin. Si Tisoy ay nagbiro at nag-alok ng inumin sa mga kapitbahay. Si Berto, tulad ng inaasahan, ay nagpayabungka ng mga palakpak sa mga manonood. Ang labanan ay maikling palabas. At sa huli, si Maru ang nanalo, hindi dahil mas malakas ang tandang niya, kundi dahil mahusay ang estratehiya na pinagplanuhan niya. Paglalagay ng pampatatag sa pagkain at tamang oras ng pagpapatibok. Hindi naglaon, naramdaman ni Berto ang isang matalim na kantol sa dibdib. Hindi dahil hindi niya sinubukan niya, kundi dahil si Maru ang kumuha ng titulong matagal niyang inaasam. Nakita niya ang ngiti ng iba, ang pagpupuri kay Maru, at isang maliit na apoy ang umusbong sa loob niya. Hindi niya iyon ipinakita agad. Inuming malakas ang sariling kape, nagpanggap na masaya. Ngunit pag-uwi, tahimik na tumahimik siya sa gilid ng daan, hawak ang digma, at ninilayan ang balat ng tandang na tila may bagong tanong. Sino ba ako kapag hindi ako nanalo? Ang pagkatuklas na iyon, ang unang sensasyon ng panibagong paghahangad mula sa puso, ay ang unang hakbang ng isang masalimuot na paglalakbay. Kasama ng 4 ang mga alaala ng pagkabata. Ang pagtutulungan sa pag-aalaga ng mga tandang. Ang paghahati ng pagkain kapag kakain lang. Ang pagtatawanan sa gabi ng tag-init. Subalit kasabay nito ay ang mga bagong balak na nagmumulto. Ang takot na maiiwan. Ang lihim na pagtingin sa panalo ng iba bilang sariling kawalan. Sa pagtatapos ng araw, habang nagbubukas ang bakuran ng bungiro sa malamlam na ilaw ng poste, naghiwalay ang 4. Naglakad silang may kanya-kanyang daladalang dalangin. Ang isa para sa susunod na laban, ang isa para sa pagkakaibigan na hindi masisira, ang isa para sa katahimikan ng kanyang sariling konsensya. Hindi pa alam ng sino man kung paano magtatapos ang punla ng inggit na iyon. Hindi pa nila naririnig ang mga susunod na ingay, ang mga pusta, ang mga usapang pinaikot-ikot, ang maliliit na pagkikiskisan na magpapabilis sa pagyabong ng sumpa. Ngunit sa ilalim ng kanilang pagtawa at pagpapalitan ng mga biro, may isang bagay na unti-unting lumalaki. Isang pangangailangan na hindi maipaliwanag. Isang pagsisikap na maging higit pa sa pagkakaibigan at kung minsan, ang pagiging higit ay nangangahulugang may isa na matatalo.
At sa sandaling iyon, sa madilim na gilid ng kanilang mga puso, nagsimula ang tanong na hindi pa nila sinasagot. Kung ang pagkakaibigan ang inilalagay nila sa pusta, ano ang magiging halaga ng panalo? Kinabukasan, matapos ang maliit na paliga sa bakuran ni Lando, tila nagbalik sa normal ang lahat. Sa baryo, ang mga tambay ay nagkukumpol sa tindahan ni Aling Sion. May naglalaro ng tongits, may naghihintay ng pananghalian. Ngunit kung titingnan ng malapitan, may mga bagay na hindi na dati. Parang inalog ang hangin sa pagitan ng apat na sabungiro. May mas mahirap ng intindihin, may mas tahimik, at mas mabilis mainis. Si Berto ang pinakaapektado. Hindi niya ito inaamin sa sarili, pero mula nang manalo si Maro sa paligang iyon, palagi siyang naiirita. Habang naglalakad siya sa pilapil, bitbit si Digma, iniisip niya ang mga bulong na naririnig sa palengke. Ang galing talaga ni Maro. Si Bagwis, wala talagang katapat. Si Berto, malakas, pero may kulang. Ang huling pangungusap, iyan ang sumasakit sa kanya. Hindi dahil sa tingin ng tao, kundi dahil naramdaman niya mismo, may kulang. At doon nagsimulang isipin ni Berto ang isang bagay na hindi niya sana gagawin. Aralin ang sekreto ni Maru. Hindi dahil gusto niyang matuto, kundi dahil gusto niyang higitan. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, si Maru ay nakaupo sa kanyang kubo. Hawak ang talaan at dinadagdag ang bagong pagkapanalo. Tahimik ang paligid. Tanging ang lagaslas ng bigas at ang yapak ng kanyang ina sa kusina ang maririnig. Ngunit napansin ng ina niya na mas madalas siyang nakatitig sa lupa. Anak, bungad ni Aling Mercedita, parang mabigat puso mo. Hindi ka naman ganyan dati tuwing nananalo. Napabuntong hininga si Maro. Parang nag-iba sila, Berto, sagot niya. Hindi ko ramdam galit pero hindi ko rin ramdam tuwa niya. Parang may layo na. Pag nanalo ka, hindi lahat mapapalakpak. Minsan, may masasaktan kahit hindi mo sinasadya, sagot ng ina. Pero alagaan mo pagkakaibigan nyo. Hindi yan tulad ng tandang na pagsugod, sugod lang. Ang tao may puso. Umiling si Maro. Hindi sigurado kung tama ba siyang mag-alala o nagpaparanoid lamang. Pero sa loob niya, may maliit na kaba sa hinaharap. Sa gitna naman ng baryo, sina Lando at Tisoy ay nagkita sa may tindahan ni Aling Sion. Bumili sila ng pandesal at kaping barako. Tahimik si Lando, pero may presensya siyang palaging mabigat. Si Tisoy naman ay nagtatangka ng biruan, ngunit napapansin niyang hindi ganoon kaaliw si Lando, gaya ng dati. Hoy Lando, biro ni Tisoy habang hinihiwa ang pandesal. Malalim ata iniisip mo. Pag ganyan ka katahimik, parang bagyong paparating. Tumawa ng mahina si Lando, pero hindi umabot sa mata ang tawa. Napansin mo ba sila? Parang may kakaiba kina Maro at Berto, seryosong sabi niya. Ako nga rin, pre, sagot ni Tisoy. Parang lumalayo yung dalawang yon. Samantalang dati, pati tsinelas nila halos magkapareho. Nagkibit balikat si Lando. Hindi ko alam kung sanay ko bang may mangyari, pero baka panahon lang. O baka may inggit. Napahinto si Tisoy. Hindi niya ito gusto. Ang salitang inggit ay parang lanang dumikit sa sariwang sugat, masakit at mapanganib. Hindi pwede, sagot niya. Hindi tayo ganon. Pero kahit si Tisoy ay hindi makaiwas sa katotohanan, may nararamdaman din siyang pag-iwas mula kina Maru at Berto. Parang biglang nagkakaroon ng kompetisyon kahit sa tingin lang, sa paghakbang lang, sa pagbuhat ng sisiw. Ang simpleng papalakpak, nagiging sukatan ng halaga. Basta, sabi ni Lando, sabay higop ng mainit na kape. Kailangan nating mag-ingat. Malapit na ang malaking sabungan sa ilog.
Kapag pera at pride ang nakataya, doon nasusukat ang mga kaibigan. Nagkatinginan sila. May maliit na pangamba. Ano kaya ang magiging presyo ng panalo sa malaking sabungan? Sa sumunod na araw, nagtipon ang apat sa dati nilang lugar sa ilalim ng malaking puno ng tuba. Dati maingay ang tawanan, pero ngayon may katahimikang hindi mabasag ng kahit anong biro. Si Tisoy ang unang nagbukas ng usapan. "Oh mga pre, malapit na ang sabungan sa ilog. Paano plano natin?" Si Maru diretso ang sagot. "Simple lang. Ihanda natin ang mga tandang natin. Pero, dapat bawat isa ay may kanya-kanyang plano. Hindi pwedeng gulatan lang." Napatingin si Berto, bahagyang nagtaas ng kilay. "Kanya-kanya? Hindi ba tayo dati sabay-sabay nagpa-practice?" Sagot ni Maru. "Oo, pero ibalaki ng pusta ngayon. Kung saan ka komportable, doon ka mag-ensayo." May tunog baling kahoy ang sagot na iyon sa pandinig ni Berto. Para bang sinasabi ni Maru na mas magaling siyang mag-isa. Kahit hindi iyon ang intensyon ni Maru, ganon ang dating. Nagsalita si Lando, mababa ang tono. "Pre, hindi tayo magkaaway." Pero bago niya matapos, biglang tumayo si Berto. "Ako, mag-e-ensayo ako mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong." Lumakad siyang mabilis palayo. Si Digma nasa bisig. Walang nagsalita. Kahit si Tisoy, na palaging may biro, ay hindi makaungol. Sa napipintong katahimikan, napatingin si Lando kay Maru. "Bakit mo sinabi iyon?" Sagot ni Maru. Mahina pero matigas. "Totoo naman. Pre, kung hindi siya makayanan ng isang panalo ko, paano pa kaya pagdating ng malaking sabungan?" Hindi ito sinabi bilang pagmamayabang, ngunit tumunog itong may laman na yabang. At iyon mismo ang magpapalala ng apoy sa puso ni Berto. Ang unang bitak ay hindi ingay, hindi away, hindi sigawan. Ang unang bitak ay isang simpleng salitang kanya-kanya. At doon nagsimula ang paghihiwalay ng apat na sabungirong minsang pinagtugtong ng dugo, pawis, at pagkakaibigan. Lumipas ang 3 araw nang hindi sabay nagpakita ang apat sa ilalim ng puno ng tuba, at sa bawat araw na iyon, unti-unting lumalim ang bitak sa kanilang samahan tahimik. Hindi halata, pero sigurado. Parang ugat ng puno na gumagapang sa ilalim ng lupa. Hindi mo nakikita, pero nagtatatag ng puwersa ang hindi na mababawi kapag kumapit na. Si Berto ang unang nagpahayag ng pag-iisa. Ngunit ang talagang pinakanakapagpasya ay ang damdamin niyang hindi niya maamin kahit kanino. Inggit. Hindi niya ito gusto. Hindi niya ito pinili. Pero naramdaman niyang may kailangan siyang patunayan. Kaya bawat madaling araw, bago pa makita ng mga tao ang usok mula sa mga kusina, nasa likod bahay na siya. Doon niya pinatibay si Digma, hindi na tulad ng dati, nakasama niya ang 2 o 3 sa kanyang kaibigan. Ngayon, siya lang. "Lalakas tayo, Digma," bulong niya habang pinapainom ng sabaw ang tandang, "Hindi na tayo uulit, hindi na tayo magiging pangalawa." Habang ang iba ay natutulog, naglalagay siya ng bagong teknik, bagong pakain, bagong takbo, bagong galaw. Nakuha niya ito sa paniningkit ng mata habang pinapanood si Maru dati. Hindi man buong sikreto, pero sapat na para magsimula. At habang ginagawa niya iyon, may kakaibang apoy siyang nararamdaman. Hindi na lang dahil gusto niyang manalo, kundi dahil gusto niyang makita ang mukha ni Maru kapag tumalikod ang laban. Si Maru naman, kahit mukhang kampante, ay pansamantalang nabalisa matapos umalis si Berto noong araw na iyon. Hindi niya inamin sa kahit sino, pero ramdam niyang may mali sa tono ng huling pag-uusap nila. Ang salitang kanya-kanya ay parang ibinato niyang bato sa napakalalim na tubig. Ang alon niya ay umabot sa lahat. Sa kanyang kubo, mas naging masigasig siya than ever. Binawasan niya ang oras ng pagsama sa iba
at ginugol ang buong araw sa pag-aaral ng mga galaw. May dala siyang bagong ideya, ang tinatawag niyang taktika ng doble sugod isang galaw na mabilis pa sa naunang sipa ng kalaban. Pwedeng delikado, pero kung magtagumpay, tiyak na panalo. Bagwis, tayo ang magpapakita sa ilog sa bungan. Aniya isang gabi habang pinapampintog ang dibdib ng kanyang tandang, hindi dahil gusto kong manalo lang, kundi dahil ayokong may mangyaring hindi ko inaasahan sa mga kaibigan ko. Ngunit sa puso niya, hindi iyon ang buong katotohanan. Gusto rin niyang manalo upang hindi siya maiwang pangalawa sa tingin nila. Samantala, si Lando, kahit walang sinasabi, ay mas mabigat ang nararamdaman. Sa apat, siya ang itinuturing na pinakamatanda at pinakarespeto. Siya ang palaging inaasahan nilang maging tulay, maging tagapamagitan, maging boses ng katahimikan. Pero paano kung ang tatlong kaibigan niya ay may kanya-kanyang nararamdaman, sama ng loob, inggit at takot? Paano niya paghihilahin ang tali na nagdurugtong sa kanilang apat kung bawat isa ay kumakalas? Habang pinapaliguan niya si Alon, ang paborito niyang tandang, may iniisip siyang tanong na hindi niya pa nasasagot. Sino ang dapat kong kausapin muna? At kung kakausapin ko sila, makikinig pa kaya sila? Hindi siya makapagpasya. Ayaw niyang kumampi sa isa. Ayaw niyang maging dahilan ng mas malalim na away. Si Tisoy, na siyang pinakamaliwalas sa apat, ang unang nakarinig ng mga bulong sa palengke. Uy, narinig mo ba? Si Berto, nagsasanay daw mag-isa, parang may binabalak. Si Maru din, hindi na lumalabas, parang naghahanda sa malaking pusta. Si Lando, tahimik. Tisoy, paano na ngayon? Iba na ang dynamics nila. Ang mga pangungusap ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi dahil natatakot siya sa sabungan, sanay siya roon, kundi natatakot siya para sa apat nilang pagkakaibigan. Putik, bulong niya habang naglalakad pa uwi. Paano ko ba sila pagsasamahin ulit? Pagdating sa kanyang bahay, pinatitibay niya ang kanyang tandang na si Sugat, ngunit para siyang walang gana. Kahit lumalakas ang tandang niya, siya naman ay unti-unting humihina sa loob. Pre, tama na. Bulong niya habang hinahaplos ang likod ng manok. Hindi ako takot sa laban. Takot ako sa posibleng mawala. Sa wakas, dumating ang araw na muli silang nagkita sa ilalim ng puno ng tuba. Ngunit hindi ito gaya ng dati. May katahimikan na mas mabigat pa sa balde ng tubig. Walang nagbiro, walang nagtanong, walang tumawa. Tumayo si Lando, naglakad sa gitna nila at nagsalita. Mga pre, kailangan nating mag-usap. Pero bago pa man siya makarating sa gitna, nagsalita si Berto mababa, mabigat, parang may baong sama ng loob. Lando, ayusin mo muna sarili mo bago mo kami ayusin. Huwag mo kaming tratuhin na parang mga batang away bata. Nabigla si Tisoy. Pre, hindi ganyan. Seryoso ako, malamig na sagot ni Berto. Napatingin si Maru. Ano na naman ba problema mo, Berto? Simple lang, sagot ni Berto. Ayoko nang may nagmamagaling. Tumama ang salita kay Maru na parang suntok na walang warning. Nagpanting ang tenga ni Maru. Kung may pinaparinggan ka, at kung meron man, balik ni Berto, mas mababa, mas delikado. At doon na nagsimulang kumulo ang hangin. Parang isang sultada bago ang unang sipa ng dalawang tandang. Si Tisoy ay napalunok. Si Lando ay humakbang pabante. Si Berto ay naghihintay ng sagot. Si Maru ay handang sumabog. At bago pa man may magsalita, tigil. Sigaw iyon ni Lando malakas, matigas, at punong-puno ng bigat. Tahimik ang lahat. Pre, sabi ni Lando, mahina na. Hindi pa man nagsisimula ang sabungan sa ilog, tayo-tayo na ang nagbabakbakan. Tumingin siya sa kanilang tatlo.
Ganito ba kahina ang pagkakaibigan natin? Walang sumagot. At sa katahimikan na iyon, may isang katotohanan ang lumabas. Hindi simpleng inggit ang problema. May mga sugat nang hindi nila alam kung paano gagamutin. Ang araw ay malabong sumikat ng umaga na iyon. Parang sinasalamin ng kalangitan ang mabigat na hangin sa pagitan ng apat na sabungiro. Walang dumating ng sabay. Si Lando ang nauna sa ilalim ng puno ng tuba, tulad ng palagi. Tahimik siyang nakaupo, pinaglalaroan ang maliit na piraso ng kahoy na parang sinisipa ng tandang. Maya-maya ay dumating si Tisoy, may dalang pandesal at kape, ngunit wala ang dating sigla. Nilingon niya si Lando at nagngiti ng pilit. Pre, ayos ka lang? Tumango si Lando, pero halatang hindi totoo, nag-iisip lang. Humigop ng kape si Tisoy, nag-aalangan. About, sa nangyari kahapon? Hindi na nakasagot si Lando nang dumating si Maru, hila ang hawla ni Bagwis. Hindi na siya sumigaw ng oy, tulad ng dati. Hindi rin siya ngumiti. Tumayo sa kabilang banda ng puno ni hindi tumingin sa kanila. Sumunod na dumating si Berto, mabigat ang hakbang, parang buong gabi ay hindi nakatulog. Bitbit niya si Digma, at kahit ang tandang ay tila ramdamang tensyon, nakatayo, nakatingin, tila handang sumugod kahit kanino. At doon nagsimula ang katahimikan. Mahigit 2 minuto, walang salita, walang tinginan, hangin lang at manipis na huni ng ibon. Hanggang sa magsalita si Lando. Mga pre, hindi ko kayo pinilit pumunta rito para mag-away. Gusto ko lang pag-usapan kung saan talaga tayo nagkakaproblema. Hindi kumibo ang tatlo. Kahit di nyo sabihin, ramdam kong may sikretong hindi natin sinasabi sa isa't isa. Bahagyang napatingin si Berto at si Maru naman ay napataas ang balikat pero hindi nagsalita. Nilingon ni Lando si Maru. Pre, na-offend si Berto sa sinabi mong kanya-kanya. Sumagot si Maru, hindi pa rin tumitingin. Hindi ko intensyon mang-insulto. Sinabi ko lang na kailangan namin maghanda. Hindi ko kasalanan kung may masaktan. Sumingit si Berto, malamig ang tono. Hindi kasalanan, pero hindi rin tama. Pagkasabi nito, may kumislot sa mukha ni Maru. Una ay inis, pangalawa ay sakit. Kung galit ka dahil nanalo ako, sabihin mo na lang, Anya. Hindi yung ginagawa mong masama lahat ng sinasabi ko. Umingit ang hawakan ni Berto sa hawla ni Digma. Hindi ako galit dahil nanalo ka. Hindi? Sabat ni Maru. O baka hindi mo lang matanggap na may iba pang malakas bukod sa'yo? Pre, sigaw ni Tisoy. Pero hindi na sila nakikinig. Tumayo si Berto. Tumayo rin si Maru. Magkaharap sila, hindi nag-aaway pero nag-aalab. Alam mo, sabi ni Berto, mababa ang boses. Lagi mo nalang tinitingnan ang sarili mong talino. Plano dito, plano doon. Pero minsan, wala sa plano ang panalo. Nasa puso. Umiling si Maru. Hindi puro puso ang laban. Kung puso lang, matagal ka na dapat nanalo sa paliga. Parang kuryenteng dumaan sa katawan ni Berto ang salitang iyon. Si Tisoy ay napahawak sa ulo. Mga pre, huwag namang ganyan. Si Lando ay umatras ng hakbang, ramdam ang kumukulong hangin. Ano ba, Maru? Sabi ni Berto. Mataas na ang tono. Pinapamukha mo ba na mas magaling ka sa akin? Kung hindi mo kaya ang totoo, huwag mong ibunton sa akin. Sagot ni Maru. Anong totoo? Halos sigaw na ni Berto, at ang sumunod na salita ni Maru ay parang palaban na sipa. Na hindi palaging ikaw ang pinakamalakas. Tumahimik ang lahat. Kahit ang mga ibon ay biglang huminto. Si Berto ay tila pinatulis ang mga mata. Hindi sumigaw, hindi umiyak. Pero ang katahimikan niya ang pinakamatinding tanda ng galit. Binitawan niya ang hawla ng tandang at nilapitan si Maru. Kung hindi mo ako nakikitang kaibigan, bulong niya, huwag na tayong mag-usap.
At tumalikod siya. Hindi siya tumingin kay Tisoy. Hindi siya tumingin kay Lando. Hindi lalo kay Maru. Naglakad siyang mabilis palayo, parang binibitbit ang sarili niyang bagyong hindi maipaliwanag. Pagkaalis ni Berto, napaupo si Maru nang hina. Hindi niya inaasahan na lalabas iyon sa bibig niya. Pero lumabas. At ngayon, ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Tisoy. Sabi niya mahina. Hindi ko sinasadya. Huwag sa akin sabihin, sagot ni Tisoy, malungkot. Dapat kay Berto. Tahimik si Lando. Tahimik. Pero alam niya ang susunod. Mga pre, mahinahon niyang sabi. Hindi ito matatapos dito. Kapag pumasok tayo sa sabungan sa ilog na ganyan ang kondisyon natin. Tumingin siya sa tatlo. Hindi lang pera ang mawawala. Napatingin si Maru. Napatingin si Tisoy. Ano pre? Tanong ni Tisoy. Ano ang mawawala? Sumagot si Lando. Mabigat ang boses. Baka pati pagkakaibigan natin. At doon nila naramdaman. Ang sabungan sa ilog ay hindi na basta laban. Ito ay magiging entablado kung saan ang apat na magkakaibigan ay maaaring magtapos bilang apat na magkaaway. May darating, may babagsak, may matatalo, at may mawawala. At hindi nila alam sino sa kanila iyon. Lumipas ang ilang araw na hindi man lang nagkita o nagkausap ng maayos ang apat. Ang baryo ay tila normal. Maingay ang palengke. May tumatawang bata. May nag-uumpog ang tricycle sa kalsada. Pero para sa apat na sabungiro, ang bawat araw ay may dalang bigat na parang bato sa dibdib. At habang papalapit ng papalapit ang malaking sabungan sa ilog, lalo silang hinihila ng kanilang mga pride at lihim na sakit. Simula nang mangyari ang pag-aaway sa ilalim ng tuba, hindi na bumalik si Berto roon. Hindi rin siya nagparamdam sa grupo. Sa halip, mas lalong naging seryoso sa pagsasanay. Madaling araw pa lang, ginugulat na ng tunog ng pagsipa ni Digma ang paligid. Mabilis, malakas. Halos parang ibinubuhos ni Berto ang kanyang sama ng loob sa bawat pagtakbo, bawat pagpakain, bawat paghagod ng pakpak ng tandang. Hindi ako papatalo, mahinang bulong niya. Kahit kanino sa kanila. Pero iba ang nagaganap sa puso niya. Oo, galit siya kay Maru. Oo, nasaktan siya. Pero higit pa rito, may maliit na boses na nagbubulong. Kailangan mong manalo para makita nila ang halaga mo. Hindi niya alam kung tama iyon. Pero iyon ang kumikilos sa kanya. Iyon ang nagiging gasolina ng apoy. Sa kabilang panig, si Maru ay nagtatago ng sariling bigat. Hindi niya inaamin, pero nasaktan din siya sa mga sinabi ni Berto. Sobrang sakit dahil si Berto ang pinakamalapit sa kanya noon. Sila ang unang nagtayo ng maliit na manukan sa tabi ng ilog. Sila ang laging magkakampi sa pagsasanay. Ngunit ngayon, parang hindi nakilala ang isa't isa. Kaya mas lalo siyang nag-focus sa kanyang doble sugod tactic. Binabantayan niya mabuti si Bagwis. Hindi tayo dapat matalo, sabi ni Maru habang hinihimas ang balahibo ng tandang. Kung matalo tayo, baka masira na talaga lahat. At doon niya naramdaman ang bagay na ayaw aminin ng isang mabuting tao. Gusto kong mapatunayan kay Berto na mali siya. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa sakit. Samantala, si Lando ay patuloy na nagpapanggap na matatag. Pero sa loob-loob niya, siya ang pinaka-nalulungkot. Kaya't isang hapon, nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay na hindi niya ginawa noon. Hanapin ang bawat isa ng hiwa-hiwalay. Una niyang pinuntahan si Tisoy. Pre, sabi niya, kailangan natin magsama-sama. Umiling si Tisoy, halos may luha. Ayoko pang makita sila Lando, baka hindi ko kayanin. Tisoy,
Ikaw ang pinakamabait sa ating apat. Kung hindi ikaw kikilos, sino? Tahimik si Tisoy. Sa huli, tumango siya. Sumunod niyang binisita si Maru. Pagpasok niya sa kubo, nakita niyang pagod si Maru, may mga eye bags, at parang hirap huminga. Pre, sobra ka nang napapagod, sabi ni Lando. Lando, hindi ako pwedeng huminto. Kailangan ko manalo. Para saan? Tanong ni Lando. Saglit na natigilan si Maru. Para hindi niya isipin na mas mahina ako. Doon napangiti ng malungkot si Lando. Pre, hindi pa nalo ang magpapatunay dyan pagpapaliwanag. Pero hindi pa handa si Maru makinig. Huli niyang pinuntahan si Berto. Ito ang pinakamabigat. Pagdating niya sa likod bahay, nakita niya si Berto na pawis, pagod, pero hindi tumitigil. Pre, sabi ni Lando, pagod ka na, tama na muna. Hindi lumingon si Berto. Hindi ako pwedeng tumigil, hindi ngayon. Berto, hindi ka kalaban ni Maru. Hindi? Tanong ni Berto. Humarap na sa wakas at nakita ni Lando ang pamumula ng mata. Hindi ba niya sinabi kahapon na hindi ako palaging malakas? Pre, hindi ka dapat masaktan sa ganon. Naalala mo ba, Lando? Ako ang unang natalo sa atin. Ako ang unang napagalitan. Ako ang pinakahinamak noon. At ngayon, si Maru pa mismo? Tahimik si Lando. Hindi niya alam paano sasagutin iyon. Dumaan ang gabi. Bawat isa sa kanila ay may sariling iniisip. Si Berto. Papatunayan ko ang sarili ko. Si Maru, hindi ako magpapatalo. Si Tisoy, ayokong mag-away sila. Si Lando, paano ko sila pagsasamahin ulit? At sa pinakamadilim na oras ng gabi, sabay-sabay nilang narinig mula sa baryo ang malakas na sigaw ng tagapagbalita. At doon nila muling naramdaman hindi ito basta laban. Hindi ito basta pustahan. Hindi ito basta paglalaban ng tandang. Ito ay magiging laban na magpapasya. Kung magkakaroon pa sila ng pagkakaibigan bukas. 2 araw bago ang malaking sabungan sa ilog, ang buong baryo ay tila ginising ng kakaibang sigla. May mga taong nag-aayos ng pusta. May mga bagong sisiw na dumarating mula sa malalayong bayan. May mga sabongero na pinapatalas ang tari habang ang mga batang naglalaro ay patingin-tingin sa mga naghahanda. Pero para sa 4 na magkakaibigang sabongero, sina Lando, Tisoy, Maru at Berto, hindi sigla ang nararamdaman nila, kundi tensyon at takot sa inaasahang harapan. Habang may mga sabongero na pumupusta pa lang, si Tisoy ay naghapong paikot-ikot sa baryo. Gusto niyang kausapin ang lahat, pero hindi niya alam paano magsisimula. Pinuntahan niya si Lando, ang pinakakulumpo sa kanilang 4. Pre, paano kung pagsamahin natin sila bukas, bago ang sabungan? Umiling si Lando. Hindi sila papayag. Pareho silang mataas ang pride. Pero pre, kung hindi natin sila pagbabatihin, baka sa mismong sabungan pa sila magbanggaan. Napatingin si Lando, nagbuntong hininga. Hindi lang iyon, Tisoy. Baka pati pagkakaibigan natin mabagsak. Ngumiti ng malungkot si Tisoy. Pre, mas masakit pa kung tawagan ko silang 4. Tapos hindi na nila ako kilala. Sa bahay naman ni Maru, bukas ang lampara at nakalapag ang mga talaan niya. Puno ng marka, puno ng mga bilog at guhit. Parang matematika ng isang sundalong binibilang ang bawat segundo bago sumalakay. Hawak niya si Bagwis. Hinahaplos ang balahibo. Tao lang ako, Bagwis. Bulong niya. Nasaktan din ako. Lumakbay ang kanyang isipan sa mga sandaling magkasama sila ni Berto. Sila ang unang nag-alaga ng sisiw sa tabi ng ilog.
Sila ang unang nanalo ng maliit na pustahan. Sila ang unang nananghali sa ilalim ng tuba matapos manalo o matalo. Pero ngayon, hindi man lang makatingin sa kanya si Berto. Parang may pader na itinayo sa pagitan nila. Sa kahabaan ng kanyang pag-iisip, napakuyom siya ng kamao. Kung kailangan kong manalo para makita niya akong hindi mahina, gagawin ko. Ngunit hindi niya alam. Si Berto ay nag-iisip ng kaparehong bagay. Si Berto ay nasa likod bahay, nakaupo sa lupa, hindi iniinda ang lamig ng hangin. Si Digma ay nasa tabi niya, malakas, maliksi, handang sumabak, kahit ngayon pa lang. Hindi ko ginustong mag-away tayo, Maro, pulong niya. Pero hindi ko rin pwedeng tanggapin na ako ang pinakamahina. Sa loob-loob niya bumabalik ang mga alaala. Ang unang sabong nanalo si Maro, ang mga papuri ng tao, ang pakiramdam na siya ang naiwan, at nang sabihin ni Maro ang hindi ka palaging pinakamalakas, iyon ang tumarak. Pero higit sa sakit sa salita, ay ang sakit na galing sa taong mahalaga sa kanya noon bilang kapatid. Kung hindi ako mananalo, baka wala na akong halaga sa mata nila. At doon siya napalunok, parang tinik ng isdang bumara sa lalamunan. Digma, hindi tayo pwedeng matalo. Samantala, si Lando ay nakaupo sa labas ng kubo, si Alon nasa tabi niya. Tahimik. Mabigat ang paghinga. Tumitingin sa bituin na parang humihingi ng sagot. Bakit ganito? Tanong niya sa hangin. Bakit tayo umabot dito? Naramdaman niyang lumalayo ang apat. Ngunit kahit ganon, ayaw niyang sumuko. Hindi siya ang may pinakamatinding galit. Hindi siya ang may pinakalalim na sugat. Pero siya ang may pinakamalawak na pananaw. At alam niyang kapag hindi sila nagkausap bago ang sabungan, magkakadurog ang banda nilang apat. Kinabukasan sa palengke, habang bumibili si Tisoy ng bigas, may narinig siyang malakas na bulong-bulungan. Hoy, narinig mo? Mukhang magtatapat daw sina Berto at Maru sa malaking sabungan. Talaga? Grabe, magkakaibigan sila, di ba? Dati ngayon, hindi ko sigurado. Si Lando at Tisoy? Ewan ko. Pero parang may pusta daw ang mga tao kung sino sa kanila ang magtatagal. Napahinto si Tisoy. Parang kinurot ang puso niya. Pustahan? Sa pagkakaibigan namin? Paglingon niya sa paligid, nakita niya ang mga taong kulang na lang ay tumaya sa mismong buhay ng mga kaibigan niya. At doon niya napatunayan, hindi na ito basta sabungan. Ito ay magiging giyera. Pag-uwi niya, hindi na siya nagdalawang isip. Hinaplos niya si Sugat at nagdesisyon. Hindi ako papayag na magkawatak-watak kami. Kaya't kinagabihan, lihim siyang pumunta sa bahay ni Lando. Pre, mahina niyang sabi habang kumakatok, kailangan natin silang pagkaharapin bago ang sabungan. Nagbukas ng pinto si Lando. May bigat ang muka, pero may ningning sa mata. Tumango siya. Pre, tama ka. Bukas sa madaling araw, tayo ang gagawa ng paraan. Ang apat, hindi magkakasama, pero sabay-sabay, ay naghanda ng kani-kanilang tandang at puso. At sa huling gabi bago ang laban, si Maru ay tila may kaba. Si Berto ay puno ng galit at determinasyon. Si Tisoy ay puno ng pag-aalala. At si Lando ay puno ng plano at pag-asa. Ngunit isa lang ang sigurado. Sa araw ng sabungan, may matatalo. At hindi lang tandang ang pwedeng tumumba, kundi pati tiwala, alaala, at pagkakaibigan. At ang kinabukasan ay magpapakita kung sino ang babangon at kung sino ang mawawala. Madaling araw pa lang ay gising na ang buong baryo. Ang malamig na hangin mula sa ilog ay tila may dalang kaba. Ang mga ilaw sa mga kubo ay nagsisindihan na. At ang mga sabongero ay abala sa paghahanda ng kanilang mga tandang. May mga nag-aahit ng balahibo,
Naglalagay ng langis, nagpapainom ng sabaw, at may mga nagdarasal pa bago sumapak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang apat na magkakaibigang sa bungiro ay nasa kani-kanilang mundo. Magkakalapit ang bahay, pero tila napakalayo ng loob sa isa't isa. At doon nagsimula ang pinakamahalagang araw ng kanilang buhay. Habang madilim pa, nagsimula na ang plano ni Lando at Tisoy. Napagkasunduan nila kagabi na sila ang unang kikilos bago magkaroon ng giyera sa sabungan. Una nilang pinuntahan si Maru. Tumapak sila sa damuhang may hamog pa at nakita nilang gising na si Maru, hawak si Bagwis, nakadungaw sa papasibol na araw. Pre! Mahina ang bungad ni Lando. Lumingon si Maru at napakunot ang noo. Halata ang pagod at lungkot na hindi niya inaamin. Bakit kayo nandito? Tanong niya. Hindi pa rin nagbabago ang lamig ng tono. Gusto ka namin makausap, sagot ni Tisoy. Pre, hindi pwedeng ganito tayo papasok sa sabungan. Umiling si Maru, bumuga ng hangin. Hindi ako makikipag-away sa inyo, pero ayokong makipagplastikan din. Hindi plastikan, sagot ni Lando. Pero kailangan nating mag-usap, hindi tungkol sa laban, kundi tungkol sa pagkakaibigan. Saglit na tumahimik si Maru. Halos may naglalaban sa loob niya. Sa huli, tumango siya. Fine, pero kailangan nandun din siya. Alam nila kung sino ang tinutukoy, si Berto. Mas mabigat ito. Pagpunta nila sa bahay ni Berto, nakita nila siyang nakaupo sa maliit na bangkito. Hawak si Digma, nakayuko, tila nag-iipon ng lakas. Pagkakita niya kina Lando at Tisoy, nanlamig ang tingin niya. Bakit kayo dito? Tanong niya agad, matigas ang boses. Pre, sabi ni Lando, kailangan nating mag-usap. Hindi pwedeng ganito papasok tayo sa sabungan. Umiling si Berto. Hindi ko kailangan ng paalala, hindi ko rin kailangan ng sermon. Sumabat si Tisoy, halos pakiusap ang tono. Hindi sermon, pre. Pagkakaibigan, 3 taon na tayong magkakasama. Masisira ba dahil lang sa isang paliga? Parang binato si Berto ng salitang iyon. Sandaling lumambot ang mukha niya, pero muli niyang pinatigas. At kung masira, kasalanan ko ba? Bulong niya, hindi makatingin. Hindi nakasagot sina Tisoy at Lando. Nang sumunod na salita ni Berto, masakit. Kung gusto niyong magkaayos kami ni Maru, siya ang kausapin niyo, hindi ako ang unang lalapit. At doon napabuntong hininga si Lando. Pre, nandun siya sa puno ng tuba, hinihintay ka. Nag-angat ng tingin si Berto, ngunit hindi agad kumilos. Ilang segundong katahimikan. Ilang segundong paglalaban, hanggang sa marahan niyang ibinaba si Digma sa lupa, tumayo, at naglakad. Hindi dahil handa na siyang magpatawad. Hindi dahil tapos na ang sama ng loob, kundi dahil ayaw niyang mamatay ng tuluyan ng pinagsamahan nila. Sa ilalim ng puno ng tuba, humarap si Maru kay Berto. Tahimik. Mabigat ang hangin. Si Tisoy at Lando ay nasa gilid lamang, nakatutok sa bawat galaw. Nagkatitigan sila. Walang salita. Hanggang sa si Maru ang unang tumikhim. Pre, hindi ko sinasadya yung sinabi ko. Hindi gumalaw si Berto, pero kumurap. Nagpatuloy si Maru, mababa ang tinig. Nasaktan ako dahil parang hindi mo nakita yung pagsisikap ko. Pero hindi ko dapat sinabi niyon. Hindi dapat galing sa akin. At doon pa lang huminga ng malalim si Berto. Pre, sabi niya, mahina pero puno ng bigat. Hindi ako galit dahil nanalo ka. Galit ako dahil ikaw pa ang nagsabi nun. Natigil si Maru. Doon niya naramdaman ang tunay na sugat. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa tiwala. Hindi siya nakapagsalita agad. Kaya't si Berto ang sumunod. Hindi ako mahina, pre. Hindi rin ako manhid. Pero nung sinabi mong hindi palaging ako ang pinakamalakas, parang ginulo mo lahat na pinaghirapan ko.
Napatungo si Maru. At doon tumulo ang isang patak ng luha sa lupa. Sorry pre, bulong niya. Totoo ang sinabi ko, pero mali ang paraan ko. At doon sa wakas sumabot si Berto ng kamay. Hindi malakas. Hindi buo. Pero sapat na para simulan ng pag-aayos. Hinawakan ni Maru ang kamay. Tumingin sila sa isa't isa. At doon nagsimulang bumalik ang piraso ng tiwala na akala nilang nawala na. Ngayon na nagkaayos sila, nagsimula ang mas masakit na katotohanan. Magkakalaban pa rin sila bukas. Hindi lang basta kalaban malamang ay magtatapat silang apat sa iisang entablado. Kaya't sinabi ni Lando ang pinakamahalagang salita ng araw. Mga pre, kung magkakalaban man tayo bukas, tandaan nyo hindi tayo magkaaway sa labas ng sabungan. Laban lang mga tandang. Hindi puso. Hindi pagkakaibigan. At doon sila sabay-sabay na tumango. Hindi sila sigurado kung kaya nila gawin iyon. Hindi sila sigurado kung hindi sila magagalit kapag natalo. Pero sapat na ang pag-asa. Sapat na para harapin ang kinabukasan. Bago sila umalis, may sinabi si Tisoy na hindi nila inasahan. Mga pre, manalo man o matalo tayo bukas. Ako ang pinakamasaya. Dahil tinawag ko pa rin kayo na magkakaibigan. Tumawa sila, mahina, pero totoo. At doon nila naramdaman. Hindi pa tapos ang lahat. May sugat pa. May takot pa. May duda pa. Pero may tiwala na muling bumabalik. 2% tiwala. 98% takot pero sapat na para magsimula. Sa susunod na kabanata, sisiklab ang tunay na paglalaban. Hindi lang ng tandang, kundi ng dignidad, respeto at pagkakaibigan. Ang araw ng sabungan. Ang liwanag ng umaga ay tila mas matalas kaysa karaniwan. Parang sinasadyang ipakita ang bigat ng araw na iyon. Ang mga tao sa baryo ay nagmamadali. May hawak na hawla, may bitbit na pusta, may mga balikat na puno ng pag-asa o takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang apat na magkakaibigang sabungiro ay naglakad patungo sa sabungan ng tahimik, magkakatabi ngunit hindi dikit. Parang apat na mandirigmang sabay pumasok sa isang digmaan, pero may kanya-kanyang iniisip na hindi nila masabi. Pagdating nila, bumungad agad ang malawak na estruktura. Malapad ang ring, mataas ang bakod, at makapal ang tao. Ang hiyawan ay parang alon ng dagat. Maingay, magaspang, at walang patid. May sugalan sa gilid. May mga bangkito sa bawat sulok. At may malaking tarp na nakasulat. Sa ilalim nito ay may listahan ng mga pangalan at numerong naka-assign sa bawat mananabong. At nang tingnan ng apat ang listahan. Magkakatabi ang numero nila. 14 Maru, Bagwis, 15 Berto, Digma, 16 Lando, Alon, 17 Tisoy, Sugat. Parang itinadhana ng kapalaran. Nagkatinginan sila. Hindi kailangan ng salita. Alam nila. Hindi sila makakaiwas. Magkakalaban sila. Sa loob lang ng ilang oras, inilabas ng announcer ang unang grupo ng mga magtatapat. Habang nagsisimula ang mga laban, bumibigat ang pakiramdam ng apat. Ang bawat tili ng tao, bawat sigaw ng putok, at bawat hampas ng pakpak ay parang tinik na unti-unting maaaring pumasok sa puso nila. Hindi pa sila natatawag pero ramdam nila ang papalapit na sandali. Si Maru ay tahimik, nakatitig kay Bagwis. Si Berto ay seryoso, mahigpit ang hawak kay Digma. Si Lando ay kalmado pero malalim ang paghinga. Si Tisoy naman ay pinipilit ngumiti pero nanginginig ang daliri. Maya-maya ay lumapit ang tagatala, may hawak na papel. Mga pre, anya, eto ang laban nyo.
At doon binasa niya ang pinakapinangangambahan nilang apat. Round 5 Bagwis, Maru versus Digma, Berto. Parang narinig nilang lahat ang pagputok ng kulog kahit wala namang ulan. Hindi agad nakapagsalita si Maru. Hindi agad nakahinga si Berto. At sina Tisoy at Lando ay napatingin na lang sa isa't isa. Ito na. Ito na ang araw. Ang pinakamalapit na magkaibigan noon. Ngayon ay magiging magkatapat. Sa backstage ng sabungan, hinawakan ni Maru ang hawla ni Bagwis. Pre, bulong ni Maru sa tandang, ito ang pinakadelikadong laban natin. Sa kabilang gilid, binubulong ni Berto ang sarili niyang pangako kay Digma. Hindi kita papabayaan, hindi tayo matatalo, kahit sinong katapat. Ngunit ang totoo pareho silang takot. Hindi dahil sa laban, hindi dahil sa pusta, kundi dahil ayaw nilang masaktan ang isa't isa. Pero wala na silang takas. Pagbalik nila sa ring, tinawag na sila. Next fight, Number Labing Aya versus Number Labing Lima, Bagwis at Digma, sa gitna. Hiyawan ang mga tao. Sigawan. Pustahan ng pera. Ngunit sa gitna ng ingay, ang apat ay para bang nasa loob ng bote, malinaw ang paligid, pero mahina ang tunog. Nauna si Maru lumapit tumayo sa kaliwa ng ring, hawak si Bagwis. Sumunod si Berto sa kanan, dala si Digma. Nagkatitigan sila. Hindi galit, hindi yabang, kundi lungkot. Dahil alam nilang ang susunod na minuto ay maaaring magbago sa kanila habang buhay. Habang inaayos na ang tari, habang umiinit na ang tao, biglang may nangyaring hindi inaasahan. May lalaking nagtakbong papasok sa sabungan. Isang veteranong sabungero na kilala nila. Sumigaw ito. Napatigil ang lahat. Napakunot ang noo ni Maru. Napalingon si Berto. Napatayo sina Tisoy at Lando. At nang suriin ang tari ng parehong tandang may kakaibang asim, may nilagay, may gamot na bawal. At hindi iyon gawa ng apat. May saboter. May gustong sirain sila. May gustong patayin ang laban nila. At doon nila na-realize, hindi nila kalaban ang isa't isa. May tunay silang kaaway na hindi nila nakikita. At sa mismong araw ng sabungan, may nagtatangkang sirain ang pagkakaibigan nila ng tuluyan. Nagkagulo ang buong sabungan. Ang mga tao ay nagsisigawan, ang ilan ay napaatras, at ang iba na may sumisilip sa ring na para bang may krimeng nagaganap. Ang veteranong sabungerong sumigaw kanina ay patuloy na tumuturo sa mga tari ni na Bagwis at Digma, habang ang announcer ay paulit-ulit na binabanggit sa mikropono. Sandali lang po, sandali lang. May anomalya. Sa gitna ng lahat, ang apat. Si Maru, hawak ang hawla ni Bagwis. Nanlaki ang mga mata habang tinitingnan ng tari na nilagyan ng kung anong malagkit na kemikal. Si Berto naman, galit na galit ang tingin, parang sasabog sa inis. Si Lando at Tisoy ay nagmamadaling lumapit sa ring. Lumapit ang veterano sa kanila. Hingal, tila nagmamadali. Mga iho, sabi niya. Kanina pa ako nakamasid sa likod. May dalawang lalaking palihim na humihipo sa mga hawla ninyo. Anong itsura tay? Tanong ni Lando. Hindi ko kilala, pero mukhang hindi taga rito. At may kasama silang lalaki. At doon tumigil ang veterano, parang nagdadalawang isip. Kasama? Ulit ni Maru. Sino? Pumuntong hiniga ang matanda. Lalaki na nagsasabi raw, gusto niyang matalo kayo. Nagkatinginan ng apat. Sabay-sabay na bumilis ang tibok ng puso nila. Naglakad palapit ang tagapag-ayos ng sabong. Kinuha ang mga tari at sinuri ito. May halo, sabi niya. Mabigat ang muka. Mapanganib to. Pag nagkasugatan, pwede itong pumatay ng tandang agad. Sinong may gawa? Tanong ni Berto. Halos umuusok sa galit. Hindi kami sigurado. Sagot ng organizer. Pero isa lang ang malinaw, may gustong hindi kayo maglaban.
Maru, o may gustong wala sa aming apat ang manalo? Tisoy, o may gustong mag-away tayo? Sabay nilang tiningnan ng isa't isa. At doon nag-click sa isipan ni Lando. Pre, sabi niya, hindi ba dati may 3 sabongerong naging inggit sa atin? Yung natalo natin sa paligang pangbaryo? Biglang dumilim ang mukha ni Maru. Yung grupo ni na Rodel. Yung tumawag sa atin na bagitong nagyayabang. At yung nangakong babawi sila. Dagdag ni Berto. Tahimik ang apat. Sobrang tahimik na ang ingay ng sabungan ay parang humina. Agad nilang nilapitan ang organizer. Pwede ba naming makita ang likod ng sabungan? Tanong ni Lando. Tumango ang organizer. Doon sila dumaan kanina, ayon sa bantay. Sama-sama silang naglakad sa makipot na daan papunta sa likuran, amoy dumi ng manok, langis at sigarilyo ang paligid. May mga nakasabit na hawla, mga lumang sako, mga kahon ng tari. At doon, may nakitang bakas ng lalaking dumaan. May nahulog na maliit na bote ng kemikal. At may punit na tela mula sa isang jacket. Kinuha ni Tisoy ang tela. Ay, kilala ko to, aniya. Si Rodel, ganito ang suot kahapon sa palengke. Humigting ang panga ni Berto, kung sila ang may gawa. Napahigpit ang hawak niya sa hawla ni Digma. Si Maru ay napapikit, huminga ng malalim. Hindi lang nila sinira ang laban. Anya, sinira nila ang tiwala sa atin. Pagbalik nila sa ring, tinawag sila ng announcer. Sa mga kalahok bilang 14 at bilang 15, may natuklasang anomalya sa inyong tari. O pwede kayong magpalit at ituloy ang laban kung nais ninyo. Nagtinginan sina Maru at Berto. Ito ang sandaling kinatatakutan nila. Ito ang laban na ayaw nilang gawin. Pero kailangan. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, si Lando ang nagsalita. Hindi muna sila maglalaban. Nagulat ang announcer. Ha? Bakit, sir? Tumayo si Lando sa gitna, malakas ang boses. Hindi ito patas. Hindi ito laban na para sa amin. Kung itutuloy namin to ngayon, hindi ito laban ng dignidad, laban lang ng taong gustong pagawain kami. Tumango si Tisoy, parang sundalong sumusuporta sa general. Hindi kami papatol sa sabong na nilason. Pilingon nila si Maru at Berto. At sa unang pagkakataon simula nang mag-away sila, sabay silang tumango. Hindi kayo lalaban? Sayang pusta. Bakit magwi-withdraw? Sila pa naman ang inaabangan. Umuugong ang galit ng mga tao. Pero hindi yon nagpatinag sa apat. Tumayo sina Maru at Berto sa gitna ng ring, magkatabi, at sinabi, hindi tayo maglaban para sa kalokohan ng iba. Maglalaban kami kung patas, kung walang daya. Hindi para sa galit, para sa karangalan. Napatigil ang masa. At ang ilang nasa likuran ay nakatingin sa kanila ng masama. Nakasilip ang 3 o 4 na lalaki mula sa sulok ng sabungan. Nakasombrero, naka-face mask. At hindi masaya sa desisyon ng 4. Tamang hinala, bulong ni Lando. Tayong 4, hindi nila gusto, sabi ni Tisoy. Dahil kaya natin sila, sabat ni Berto. Dahil may plano sila, dagdag ni Maru. At doon nagsimula ang tunay na giyera, hindi sa ring, kundi sa likod ng sabungan. Napagkasunduan nila. Hahanapin nila ang saboter. Hindi bilang sabongero kundi bilang magkakaibigan na muling nabuo. At ngayong buo na ang 4, hindi basta sila matatalo. Ang hiyawan ng sabungan ay unti-unting humina. Hindi dahil tapos ang mga laban, kundi dahil may kakaibang napansin ang mga tao. Umakyat sa gitna ng ring
ang apat na magkaibigang sabongero, sina Lando, Tisoy, Maru, at Berto. Magkakatabi, hindi magkakalaban, hindi magkaaway. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang tensyon sa kanila, sabay silang tumayo bilang isang grupo, hindi bilang mga sabongero, kundi bilang magkakaibigan. Sa gilid ng sabungan, napansin ng apat ang apat na lalaking nagmamasid, nakayuko, tila nagtatago. At nang magkalapit sila, isa ang nakaitim na jacket, isa ang may puting sombrero, isa ang may punit sa manggas, at isa ang hawak na bote ng chemical. Sina Rodel at ang kanyang mga kasamahan. Mga walang hiya, bulong ni Berto, halos umuusok ang mata. Kayo talaga ang gumawa nito. Lumapit ang apat na magkakaibigan. Hindi sila sumigaw, hindi sila naghahanap ng away. Pero bawat hakbang ay punong-puno ng tiwala na ibinalik nila sa isa't isa. Si Rodel ay ngumisi, nanlalamang. Ano? Hindi ba kayo naglaban? Sayang ang pustahan. Sayang ang yabang ninyo. Pero bago pa makapagsalita si Maru at Berto, si Lando ang unang sumagot. Hindi kami tanga at hindi kami papayag na gamitin ninyo kami para sa pera. Nang marinig iyon, nagsimula ang bulong-bulungan ng mga tao. Ha? May daya? Sila Rodel yun ha? Hindi ako magugulat, mga tuso yan. Umiwas sa tingin ng grupo ni Rodel, ngunit hindi na sila makalabas. Sinarado ng mga organizer ang likod ng sabungan. Tinawag ang announcer, ang organizer, at ang veteranong sabungero. Inilabas ang mga ebidensyang nakuha nila. Punit na tela ng jacket, bote ng kemikal, bakas ng kamay sa hawla ng bagwis at tigma, at test report na nagsasabing may bawal na halo sa tari. Hindi na nakapagsalita si Rodel. Sinubukan niya pang tumanggi pero mas marami ang testigo laban sa kanya. Kinondena siya ng mga opisyal. Sa haba-haba ng panahon, sabi ng organizer. Ngayon lang may gumawa ng ganito kalalang pandaraya. Mabuti na lang nakita agad. At bago pa sila ilabas ng seguridad ng sabungan, nagbuntong hininga si Rodel at nagsabi sa apat, "Hindi ko kayo kinaya noon. At ngayon, lalo kayong nag-iingay." Ngunit ang sagot ni Tisoy ay punong-puno ng tapang at puso. "Hindi kami nag-iingay. Nagiging totoo lang kami. At hindi namin sisirain ang isa't isa." Niyuko ni Rodel ang ulo at tuluyang dinala sila palabas. Nang bumalik sila sa gitna ng sabungan, nagulat sila sa sumunod na pangyayari. Nagpalakpakan ang lahat. Hindi dahil nanalo sila, hindi. Dahil nag-champion sila, kundi dahil pinili nilang panindigan ang tama at pagkakaibigan kaysa sa pera at yabang. Ang announcer ay ngumiti at nagsabi, "Mga kababayan, bihira lang tayo makakita ng apat na sabongerong inuuna ang pagkakaibigan at dangal. Dahil dito, bibigyan natin sila ng pagkakataong maglaban sa espesyal na sultada. Kung kailan nila gusto, walang daya, walang halong galit, at walang halong takot." Ngingiti-ngiti sina Maru at Berto. Si Lando ay napakalmado. Si Tisoy ay halos maluha sa galak. Hindi nila itinuloy ang laban sa araw na iyon. Hindi nila kailangan. Dahil may panalo na silang nakuha. Ang tiwala ng bawat isa, ang respeto ng sabungan, at ang katotohanang mas matibay sila kapag magkakasama. Pag-uwi nila, sabay-sabay silang naglakad sa kalsada ng baryo. Bitbit ang kanilang mga tandang. Hindi na mabigat ang hangin. Hindi na masakit ang loob. At sa ilalim ng dapit hapon, sinabi ni Berto, "Mga pre, pasensya na sa mga nasabi ko." Sumagot si Maru, "Ako rin pre, hindi ako dapat nagyabang. Hindi ako dapat nagsalita ng masakit." Ngumiti si Lando. Walang perpektong magkakaibigan, pero may totoong nag-aayos. At tumawa si Tisoy, malakas, maluwag. "Basta next time pre,
Kapag may away, huwag niyo ako iiwan na ako lang ang nag-aalala. Nagpatawa ang lahat. Parang walang sugat ang nangyari. Parang hindi sila muntik magkawatak. Sa huling sandali ng araw, naupo sila sa ilalim ng malaking puno ng tuba, kung saan nagsimula ang lahat at kung saan muntik na ring matapos ang pagkakaibigan nila. Doon, sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga tandang, parang simbolo ng bagong simula. At sabay-sabay nilang sinabi, "Hindi kami magkaaway, magkakaibigan kami, hanggang huli." At doon sa katahimikan ng dapit hapon, sa pagitan ng pag-ihip ng hangin at tunog ng ilog na ramdaman nila, hindi ang pera, hindi ang pusta, hindi ang yabang, hindi ang galit. Ang tunay na panalo ay ang pagkakaibigan na hindi nasira kahit hinarap nila ang pinakamatinding pagsubok. Wakas.